Good morning, my dear brothers and sisters, and I welcome you once more to this Sunday Eucharist here at the Manila Cathedral. And I also welcome in a special way those who come to the Manila Cathedral for the first time. Let us also welcome in those who are following us online. I don't know, my dear sisters and brothers, if you ever wonder why the more you pray, the more you try to be good Christian, the more you follow God's law and be good to others, looks like the more you suffer. Naitanong niyo na ba yon sa sarili niyo at sa Diyos? Lord naman, bakit naman kung kailan ako nagsisimba, kung kailan ako nagdarasal, kung kailan ako nagpapakabait, kung kailan ko ginagawa yung dapat kong gawin, dun parang sunod-sunod yung problemang dumarating. If you experience that, you are not different from Jeremiah, from the first reading. Jeremiah, in his lifetime, experienced so many trials, so many persecutions. In fact, in the first reading, Jeremiah was saying, I hear the whisperings of many. Naririnig niya yung mga bulong-bulungan. Terror on every side. Denounce. Let us denounce him. And then, sabi pa niya, etong masakit. All those who were my friends are on the watch for any misstep of mine. Di ba? Yun ang masakit eh. Yung mga tinuturing kong kaibigan, yung pa ang parang hinihintay na ako ay magkamali. Hinihintay na ako ay madapa. Hinihintay na ako ay gumawa ng kasalanan. Na-experience nyo ba yon? Kung kailan ka nagpapakabuti, dun pa parang dumarating yung maraming pagsubok. At kung minsan, yung mga paghihirap natin ay nanggagaling pa sa mga taong itinuturing nating kaibigan. You know, there is a book, the title is When Bad Things Happen to Good People. That's the title, When Bad Things Happen to Good People. It's authored by a rabbi, a Jewish rabbi, like our priests, a Catholic priest. He is a rabbi. The name of the author is Harold Kushner. And the book was the result of his reflection on the tragedy that happened to his family. Imagine, rabbi, lingkod ng templo, lingkod ng simbahan. Yung kanyang anak, si Aaron, ay nagkasakit ng isang rare disease. Ang tawag ay progeria. Kaya dahil sa karanasang yon, naisulat niya yung librong When Bad Things Happen to Good People. Because Kushner, the author, wanted to answer the question that comes to mind of many people. Why? Why do bad things happen to good people? Bakit nangyayari ang mga masasama sa mga taong mabubuti? And then, sabi ni Kushner sa kanyang libro, sabi niya, suffering is not always a punishment from God. Okay, yun ang una niyang sinasabi. Yun ang unang theme ng kanyang libro. Suffering is not always a punishment from God. Kasi kumisan, ganyan din ang pag-iisip natin eh.
kapag may masamang nangyari sa atin, nagkasakit tayo o nagkasakit yung isang tao na kilala natin, ano sasabihin natin? Buti nga sa kanya, pinarurusahan na siya ng Diyos. Pero sabi ni Kushner, hindi. Kasi kung ang paghihirap ay parusang galing sa Diyos, ang hirap nitong i-connecta sa isang taong mabuti naman. Walang ginagawang masama, hindi nang lalamang, hindi nagnanakaw, hindi nakatanggap ng maleta. Kaya sabi niya, hindi. Hindi porke naghihirap o nagsasuffer ang isang tao, hindi yun parusa ng Diyos. Kasi talagang ganon. Nito pong nakaraang araw, nagbiyahe po ako sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kasama ko yung 3 kaibigan ko. Pinasyalan namin yung obispo doon na, kaklase ko, si Bishop Elmer. Ngayon po, medyo mainit ang paglaban nila sa mining kasi yung mga bundok sa Nueva Vizcaya ay minimina. Nademanda nga nakademanda nga yung pobreng obispo. Nagbibiyahe po kami pauwi sa Bishop's house. Traffic light. Nakahinto kami, iniintay naming mag-green. And then bigla na lang, bog! Binundol yung likod namin ng isang sasakyan. Ayun, may bukol yung aking kotse. Tinanong namin yung driver, bakit? Ano nangyari? Nakatulog ka ba? No? Ang driver ay 22 years old. Hindi po kasi na-release ko po yung pa ako sa preno eh. So nakahinto kami, no? Bigla na lamang kaming binundol. Nangyayari yun. Kung gano'n, sasabihin ko ba, bakit naman kami pinaparusahan ng Diyos? Walang koneksyon ang Diyos doon sa pagkabundol ng kotse ko. Kung paanong kumisan, walang koneksyon ang Panginoon sa mga nangyayari sa buhay natin. Nangyayari talaga yon. At dahil dito, hindi natin laging masasabi na yung nangyayari ay bahagi ng plano ng Diyos. Yan pa ang isang komisa sinasabi natin no, tanggapin mo na yan talagang that is God's plan. Ha? God's plan? Nalunod yung 2 Ateneo players? Sasabihin ba natin God's plan? Nasunugan yung mga tao sa tondo? Sasabihin ba natin God's plan? Kung ganun ang Diyos, anong klaseng Diyos yan? Hindi ba? Na para bang yung Diyos na ito natutuwa na yung 2 inosenteng player na ang laki ng magandang kinabukasang kinakaharap ay nalunod, na yung mga tao na nagsusumikat ng mabuhay ng maayos ay nasunugan. If that is God, I don't want to have anything to do with Him. Ngayon, sabi ng author, minsan, mayroong talagang mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin kayang ipaliwanag. Kung minsan, may mga nangyayari sa ating bahagi ng batas ng kalikasan. Lumalakas ang lindol, lumalakas ang mga bagyo, batas ng kalikasan. And we cannot always blame God for everything that happens to us. But, He says, in all these things, sabi niya, in all these things, God is present.
Sabi ni Kushner, sa lahat ng mga sandaling ito, lalo na sa mga sandali na tayo ay nahihirapan, ang Diyos ay kasama natin. And that is what Jeremiah said in the first reading. O Lord, sing to the Lord, praise the Lord, for He has rescued the life of the poor from the power of the wicked. Now, si Jeremiah inuusig, pero ang kanyang sigaw, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sapagkat alam niyang sa lahat ng ito, ang Diyos ay hindi siya iniiwan. My dear brothers and sisters, we cannot control what is happening in our lives all the time. We get sick, loved ones die, we lose. Many times things are beyond our control. But there is one thing that is sure. God will never abandon us. Ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At yan din naman ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Sabi niya, yung mga ibon sa himpapawid, hindi sila nag-aalala sapagkat alam nilang may magpapakain sa kanila. At ang sabi ng Panginoon, hamak namang mas importante kayo kaysa sa mga ibon. Alam nyo, madalas kapag may mga trahedya na nangyayari sa atin, ang tanong natin ay, bakit? Why? Why? Siguro, instead of asking why, maybe the question is, Lord, what is your message? What do you want me to see? What do you want to tell me? Kasi alam ko at naniniwala ako na sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, maputi o masama, una, hindi tayo iniiwan ng Diyos. At ikalawa, merong gustong sabihin ang Diyos sa atin. So sa halip na itanong natin, bakit? Bakit ako? Bakit siya? Bakit yung mahal ko sa buhay? Siguro magandang itanong natin, Lord, what do you want me to do? What do you want to tell me? Sana, katulad ng sinagot natin sa Salmo Responsorio, magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos at sabihin, Lord, in your great love, answer me. Amen.